Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ang 32nd Sunday in Ordinary Time. At makikita po natin sa mga pagbasa na ang Panginoon ay generous sa ating lahat. Kapagkita po sa unang pagbasa na si Elias ay nakakita ng isang balo na kumukuha ng kahoy na pansindi niya siguro sa o gagawin sa kanyang pagluluto. At sinabi ni Elias na humingi siya ng tubig. At pagkatapos nun, baka meron ka rin tinapay, So, gusto rin niya ang tinapay. Magkakain siya. Pero sabi nung balo na pag nakaluto na siya, yun na yung last. At wala na silang makakain, maghintay na lang silang mamatay. So, later on, sabi ni Elias, ito ang sabi ng Panginoon na pag ako'y binigyan mo, ang iyong mga pagkain na hindi mauubos hanggat hindi matapos ang nangyayari sa mundo. So, ang ginawa ng babae dahil sa pagtitiwala sa Diyos at kay Elias ay binigyan niya ng pagkain sa Elias. At noon nga, sila ay nabusog. And even the household, sinabi, pati yung mga kasama sa bahay. Sa ating ebanghelyo naman, makikita po natin ang comparison ng mga eskriba at ang isang balo din na nagbigay ng kukunting pera. At yung balo na isa na nagbigay ng 2 coins, Tapos yung mga eskriba ay marami silang dinadala. So, minsan ganyan tayo, Baliktad nga ito, Na pagkukunti yung nilalagay nila noong panahon na maririnig. Tapos yung iba ay hindi naririnig dahil kukunti lang pag nagsabay, So, nakitig narinig ng Panginoon siguro ang kanyang dalangin. So, alam niyo nang nangyari later. Hindi man nakasulat sa ebanghelyo, alam na natin na siya ay nabiyayaan. Gaya ng pagbibigay biyaya ng Diyos doon sa babae na nagbigay ng pagkain kay Elias. So, ano pong pinapakita nito sa atin yan? Na ang gusto ng Panginoon ay buong puso, buong kaluluwa, buong powers natin, strength, lakas natin, ang ibigay natin sa Panginoon, yung pag-ibig natin sa Kanya. Last Sunday, yun po yung gospel, Love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor, dinagdagan niya, as you love yourself. Di ba? So, yun ang pinakita. Pagbibigay natin ng pag-ibig sa Diyos ay buo. Buo, hindi hati. Pwede naman sanang gawin ng babae na hati na lang sila. Hati na lang ibigay sa Diyos, hati sa akin. Parang may kwento yan nung panahon. Kung anong tataas ay limos ay para sa iyo, Panginoon. Ang babagsak ay para sa akin, sabi ng pari. So may mga joke lang na ganyan. Pero alam niyo yun nagsasabi na ibigay ng buong buo sa Diyos, ang ating lahat, ganyan. So yun po yung point na gusto kong ipakita natin. Bakit ang Panginoon ay kailangan niya yung buong buo nating pagtitiwala, buong buo nating pag-ibig sa Kanya. Dahil buong buo rin ang Kanyang pag-ibig sa atin. Paano? Sa krus, di ba? Sa krus, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At tayo ay naligtas, hindi lang sa pang-araw-araw, kundi hanggang makamit natin ang buhay na wala hanggan. Napakasimple lang po ang message ng araw na ito. Nagkaroon sila ng generosity, itong mga tao na ito, dahil alam nila na ang Diyos ay magbibigay sa kanila. Silang Panginoon ang nagbigay ng example sa kanila ng pagbibigay. Itong 2 balo na ito, binigyan sa Elias ang kanyang kailangan na pagkain. At ang nangyari ay pinalitan ng Panginoon yon ng mas marami pa kaysa sa binigay niya. At sa kwento naman sa Ebanghelyo, hindi man natin nakita kung paano binigyan ng Panginoon ang kanyang pagbibigay. Makikita natin na buong buo rin ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At alam niya, kahit mawawalan naman siya ng bagay, pera, alam niya na magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So, nagigets niyo po na pag tayo nagbibigay ay tayo talaga ay mawawalan. Ang problema, dalawa kasi ito sabi nga doon sa mga eskriba, nagbigay sila ayon doon sa latak na lang. Di sabihin, wala na, hindi na nila magastos yun kaya ibinigay na nila. Pero dito, kailangan niya, pero ibinigay pa din niya. Ano ba yung mga panahon or sa atin ang hindi natin kailangan ibigay sa Panginoon? Ano ba yung taos-puso na sana natin ibigay pero hindi natin may bigay-bigay? Ano ba yung mga gayon? Isipin natin ngayong linggo kung ano yung mga bagay na dapat iwaksi o ilayo na natin, tanggalin na sa ating buhay, bigyan na natin sa Panginoon. Pwedeng kahit yung iyong nararamdaman mo,
yung hindi ka makamove on, gano'n. Bigay mo na sa Panginoon yan. Bigay mo na at babaguhin ka niya. Alam niyo po mga kapatid, yan po yan. Ang punto sa atin sa Ebanghelyo sa araw na ito. Ang pagbibigay ng Panginoon ay buo. Bilang example, binigay sa atin ang 2 balo na magbigay din ng buo. So, para sa atin din na kawangis ng Diyos, magbigay tayo ng buo. Dahil ang Panginoon ay binigay niya ng buong buo ang kanyang pag-ibig sa kanyang pagkapako at pagkamatay para sa atin. Dagdag. Ang sabi niya, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And love your neighbor as yourself. Dati yan. Ngayon bago na. And love your neighbor as I have loved you. So, mahalin natin ang Panginoon gaya ng pag-ibig ni Kristo. So, go and love like Christ. Sa linggong ito, go, spread the word, spread the love of Christ to others. As you have experienced it, you have to share it. Di ba ba? At lalo, mas marami pa ang makakatanggap ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sa inyong pagpupunta at sa inyong pagiging missionary sa buwan na ito o sa linggong ito para ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, para sila ay makatanggap din ng pag-ibig nito. Basbasan kayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.